nananain at ang korupsyon ang lagi mong dain. Kay bigwas mo lahat iyan sabihin, siguradong aaksyonan at iisnabin. Pangunawa at respeto sa kapwa, serbisyong totoo para sa masa. Huwag matakot sa maimpluwensya, si bigwas ang tutuwid sa baluktot na sistema dito sa ating lungsod. Mga kurakot sa ating gobyerno, isa-isang bibigwasan sa programa. Bigwas, ito ang sumbungan ng bayan, programang para sa lahat ng mamamayan. Mga pusher, drug addict, magtago na kayo. Ito ang mission, uubusin na kayo. Ito ang programa para sa naaapi, mananagot ka kay Tommy Abile. Uwakasan natin ang korupsyon, kapag humingi ka ng tulong agad-agad may action. Ang bigwas ang mata ng bayan, ilalabas ang katotohanan. Mga tao na mapang-abuso, kay Tommy Abile magtago na kayo. Ikaw man ay makapangyarihan, basta't salot sa lipunan. Sa programang to ikay bibigwasan, kahit sino ka man at kahit saan ka man. Isisiwalat ang kalokohan, walang takot at wala ding alinlangan. Basta't nasa tama ikaw ay pagbibigyan, dahil ang programang to para sa ating mamamayan. Ngayon ikaw ay may kakampi at hindi ka na maaapi sa ating bayan. Ito ang programa para sa katarungan. Ito ang sumbungan ng bayan, programang para sa lahat ng mamamayan. Mga pusher, drug addict, magtago na kayo. Ito ang mission, uubusin na kayo. Ito ang programa para sa naaapi, mananagot ka kay Tommy Abile. Uwakasan natin ang korupsyon, kapag humingi ka ng tulong agad-agad may action. The views and opinions expressed by the host and guests of this program do not in any way reflect those of the management of this station or our network affiliates. Narito na ang kapapirang walang iwanan, mula sa loob, dinala sa labas. Ang samahang Kumando, ginagalang at nirerespeto ng mga kilalang tao. Kumando Brotherhood, mapapakinggan tuwing Sabado ng hapon dito sa DWOK-FM, ang Bigwas Station. Tinig ng Kumando. Magandang hapon sa lungsod ng Puerto Princesa. Ito yung inyong lingkod, si Kusang Tom. At ito po yung tinig ng komando sa radyo. Una sa lahat, siyempre, pasasalamatan po natin ang buong may kapal. Sabi nga po natin sa ating samahan na pagka nagkakaroon po tayo ng pagpupulong, ang una po nating ginagawa ay manalangin at humingi ng pamatnubay sa ating pong may kapal upang siya po ang gumabay at pumagitna sa atin para maging makabulan po ang bawat takbang natin gagawin. Siyempre, yung karagdagan sa buhay po natin, ano? Okay, siyempre, pasasalamatan din po ng ating mga pamilya, no? Nakikinig at nanonood din po. At labis nga po kami nagpapasalamat sa suportang ipinakikita ng aming pamilya sa kanilang ibinibigay na suporta sa amin. Sabi nga po natin sa ating gawain, sa pagtupad ng mga obligasyong nakaatang sa ating balikat, tayo naglalaan ng oras at panahon. Kung hindi tayo nauunawaan ng ating pamilya, ay mahirap para sa atin ang tumupad sa obligasyong nakatang sa ating balikat. Okay, tama yun, Cosantino. At syempre, sa ating mga membro ng Komando Brotherhood, isang magandang hapon po sa lahat ng membro ng komando sa buong lalawigan ng Palawan at Puerto Princesa na nakikinig ngayon at nanonood. Naka-Facebook Live po kami. I-follow and share nyo lang po ang Komando Brotherhood dito po sa DWOK 107.9, ang Bigwas Station. Siyempre, pasasalamatin po natin yung ating isa sa mga kaibigan po natin ng walang iba kundi si Sir Tommy Abile. Nagpapasalamat tayo kay Sir Tommy sa pagkakataong binigay niya sa atin, sa tiwala na ibinigay niya sa Komando Brotherhood para magkaroon ng boses at tinig ang komando dito sa radyo. Siyempre, pasasalamatan din po natin, Cosantino, yung ating mga sponsor, no? Nandiyan po yung ating isa sa mga kaibigan po natin, si Kusang Jerry Sumaliling, yung may-ari ng Canatone Big Shop, no? May 5 po siyang branches sa buong Puerto Princesa. Nandyan po sa Luz Biminda, isa po yan sa mga branches niya po. Sa Siksikan, Santa Monica, San Jose, at sa New Market, no? Yun po, isa sa mga
isa sa mga kaibigan po natin na negosyante. Napakabait. Nagpapasalamat po tayo kay Kosang Jerry na talagang sumusuporta sa Tinig ng Komando. Andyan din po ang Cecil Special Pork Chicharon na akin pong pag-aari. Ito po ay mabibili nyo sa lahat ng lokal na tindahan. Sa inyo pong mga tindahan dyan sa may North and South, may mga ahinti po tayong nagdi-deliver dyan ng chicharon. Lalo po dito sa mga lokal na pamilyan sa lungsod, hanapin nyo lang po ang Cecil Special Pork Chicharon. Kusantino, no? Hanggang isla ng Palawan, ang pagkakaalam ko ay meron kang chicharon, ano? Oo nga, nagpapasalamat nga tayo sa mga nagtitiwalang tindahan na tinatangkilit ang ating produkto. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagtangkilik ng Cecil Special Pork Chicharon. Hindi na pang Hindi na pang ulam, pang pulutan pa. Oo. Di ba? Okay. Siyempre, papasalamatan din po natin yung ating isa sa mga nag-sponsor sa ating uniform, no? Nandiyan po si Kusang Paterno, no? At siyempre, nandiyan din po ang ating yung gumawa, no? Yung ANSA Sportswear. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagtangkilik ng aming palatuntunan. Kung hindi po kayo nandiyan sa likuran namin, siguro mahihirapan po kami taguyod ang programang ito. Siyempre, mayroon pa daw tayong kukunin doon yung face mask, no? Oo. Yun po, ang plano po natin doon ay ipamimigay natin sa mga giging Guest panauhin natin, natin dito. O, tama, di ba? Kaya- Para may mga giveaways din po tayo. Kaya nagpapasalamat po tayo sa Ansay Sportswear. Diyan po yung matatagpuan sa may Tinigiban, sa may Caltex. Thanks, okay. Okay, siyempre, pasasalamatan din po natin yung mga kaibigan natin, yung mga nasa likod ng programa nito. Kumbaga sa mga nagplano, no? Siyempre, nandyan sa katauhan mo, Kusantino. Maraming salamat at nandyan din sa katawan ni Kosantong ang nagsilbing mga nakaisip ng mga programang ito kung paano may siya sa katuparan. Andyan din ang Kosang Jerry Sumaliling. Okay, nandyan din po yung ating kakusa si John Paul Dacoco. Binabati po natin ang ating kakosang si John Paul Dacoco na isa rin sa nagiging advisor natin dyan sa may Iwaig. Magparamdam ka naman, mukhang busy ka ngayon. Okay. At siyempre, nandyan din po yung Kusang Rene, no? At sige. Andyan din po ang Kosang Roel Bo na aming pong chapter president dyan sa may Iwaig. Okay, at siyempre, yung si Kusang Paterno. Okay, Kusantino, siguro papasalamatan din po natin yung mga ating mga ama ng ating samahan, Commando Brotherhood sa buong Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. At siyempre, nandyan po yung ating presidente na si Kusang Lulong Ortega. Isang magandang hapon po sa aming amang si Kosang Lolong Ortega. Andyan po ang kanyang masipag at kinatawa na chief jury ng Puerto Princesa, si Kosang Noli Cervantes. At siyempre, yung ating chief jury, no? Si Kusang Noli Cervantes, no? At siyempre, yung sa Norte, presidente ng Norte, yung ating nakaraang panauhin dito, si Kusang Ago Maceda. Binabati rin po natin ang ating cluster president na si Kosang Boy Guevara. At siyempre, yung ating binabati din po natin yung nagdadala sa buong Kati sa Inagawan, si Kusang John Lobat. At binabati rin po natin ng magandang hapon ang ating masipag na Vice President ng South, si Kosang Ruben Tibar. Okay, binabati ka namin. Ano? At siyempre, yung ating isa rin sa mga vice or assistant jury, si Kusang Bong Arasagon. Sa lahat po ng mga kakosa natin dyan sa may traffic division na sa pangunguna po ni Kosang Bong Arasadon, binabati po namin kayo ng isang magandang hapon at kami po ay lubos na humahanga sa inyong katatagan bilang mga traffic enforcer na talagang pumapatnubay sa ating mga mananakay. Dahil po kahit na umulan tumaraw, andyan po kayo sa inyong mga nakatalagang posisyon at patuloy nyo pong ginagabayan natin mga motorista. Maraming salamat mga kakosa. Okay, saludo kami sa iyo mga kakosa, no? Okay, pasasalamatan din po natin yung ating si Kusang Bit Anasiete Figueroa sa province, no? Sa province president ng Lady Comando. Okay. Bago natin makalimutan, binabati rin natin ang isa sa assistant chief jury ng Puerto Princesa na si Kosang Toto Gadi. Meron po siya dyan na litsunan dyan sa may Tres Talipapa. Huwag niyo po sanang kalimutang tangkiligin ang ating litsunan dyan ni Kosang Toto Gadi. Masarap na, malutong pa. Oo nga, no? Pero kung magpapadala, lalo matikman natin, lalo masarap siguro, no? At syempre, no? Pasasalamatan din po natin, no? Isa sa mga Vice President po ng province, si Joel Rosento.
At pinapasalamatan din po natin at binabati ang ating chief jury ng province, si Kosang Mads Figueroa. Okay, siyempre, papasalamatan din po natin, binabati po natin, no, si Bong Desina, yung assistant chief jury po ng province. At pinapasalamatan din po natin at binabati ang nagdadala po dyan at pinakaama ng Norte, si Kosang Ago Maceda. Okay, isa sa mga nagdadala sa South, no? Isa sa mga presidente sa South, si Iko Tindugan. At ang pumapatnubay po sa mga kababaihang komando dito sa may province, ito po ay pinamumunuan ng tumatayong ina ng komando, si Kosang Liling Maceda Kasidsid. Okay, yung ating advisor ng province, si Kosang Duterte. Siguro, Kosa, magbasa muna tayo ng mga unang Okay. nakasubaybay sa atin. Ito po ay sa aking Bilyar Badimer. Magandang hapon, Kosa. Mabuhay ang Komando Brotherhood. Shoutout dito sa Barangay San Miguel. Binabati natin ang lahat ng komando dyan sa may Barangay San Miguel na pinamumunuan ng ating amang si Kosang Jinggoy Macado. Okay, ilang sub-chapter ba yan ng San Miguel ngayon? Ang San Miguel ay binubuo ng 8 sub-chapter. Dahil sa may kalakihan nga ang barangay na yan, kaya talagang minabuti ng ating amang Jinggoy na hati-hatiin sa 8 chapter ang Barangay San Miguel upang mapatnubayang mabuti ang ating mga kakosa dyan. Ang pangkalahatan ng presidente si Kosang Jinggoy. Okay. Okay. May mga presidente siya, balos 8. Walang presidente. Pagka naging panaway natin dito ang aking amang Jinggoy, siguro makikita natin kung sino ang mga nagdadala sa kanyang mga sub-chapter. At ang tumatayang kanyang pangalawang ama ay ang ating magiting na assistant chief jury na si Kosang Toto Gadi. Okay, batiin din po natin yung ating ngayon naka-live ngayon, si Lia Pamintuan Desierto. Magandang hapon, Kosa. Si Lia, Barangay Tagumpay. Magandang hapon dyan sa inyo sa Tagumpay at ingat po kayo. At meron po tayo ditong mga naka-share. Dito po si Rener Ian Reyes Biliran, si Torsi Hawk, si Anthony Pabro Cabrieto, si Luis Ladines, Bilyara Badimer, Asibron Lisa, Bibian Chuawan, Binder Ed Alib, Nene Di Castro, Esmer Matias Malorca. Maraming salamat po sa mga patuloy na sumusubaybay sa aming programa, sa lahat po ng Komando Brotherhood dito sa Puerto Princesa, lalo na po sa lalawigan ng Palawan. Okay, magandang hapon sa inyo lahat. Okay, siyempre babatiin din po natin yung 3 barangay, no, nasa sakupan ng West Coast, no. Siyempre nandiyan po yung West Coast President, si Roldan Dong Galalan. Si diyan sa Bolboalan, si Bolboalan chapter, no, si Ramon Montes. No, yung mga sa 3 barangayan, ano. Simpukan chapter, Ramon Saludes. Bagong Bayan chapter. Ito wala nakalagay, hindi natin kuhan, pero binabati kita, no, sa Bagong Bayan chapter president. Santo Niño chapter, si Boy Roda. San Rafael chapter, Roderick Aquino. Sa Labtay chapter, no, si Pedro Aguhayon Jr. Tabuyaw chapter, Dante Tabnal. Tabnal, hindi, ayun ang pan. Sa IPIP naman po, si IPIP chapter po, no, si George Samiliano. Sa West Coast Lady Commando President, si Arlen Salinas. At syempre yung ating yung kaanib din ng city kaagapay ni Kusang Noli Cervantes pag halimbawa may mga problema doon, isa sa mga kaagapan niya doon, mga city jury din doon, ano, na-assign. Si Leo Salinas Senior at si Greg Remo. Okay, binabati ko kayo at ingat po kayo dyan at magandang hapon. Isang magandang hapon po sa lahat ng pamunuan na binubuo ng West Coast. Noong nakaraang linggo po tayo ay pumunta dyan at sinaksihan natin ang isang napakalaking kaganapan sa kanilang chapter. Ito ay pagbubuo ng bagong pamunuan at presidente sa FF. Okay, Santino, no, nasaksihan nga natin, napakaganda ng lugar, no, venue natin, nasa tabing ilog tayo, no.
Kaya napakaganda ng pagpipili at yun ay napakatahimik naman. Ano? May mga tinalaki rin mga issues pero yun naman ay sa ating mga komando kasi madali lang isolve yun. No? Ating pong sinamahan ng ating magiting at masipag na chief jury na si Kosang Noli, na talaga pong umagapay po tayo sa kanya para mabuo muli ang tropang komando dyan sa may FF. Talagang nakakatuwang isipin na yung mga kakosa natin na sa kabila ng kanilang kaidaran, talagang pinilit pa nila na makarating sa POC na pinagmitingan. Kaya nga kakosa, di ba may isang kakosa tayo doon na siguro hindi ako magkakamali mga nasa 60 to 70 mga years old. No? Naglalakad. Talagang pilit lang talagang mag-attend sa eleksyon na yon. Napakataba ng puso na makita yung ganung puso ng komando talaga. No? Kahit anong layo kung mula sa puso mo talaga nandoon ka. Kaya nagkaroon din po ng election dyan talaga sa FF at ngayon po may bago na silang presidente na sa katauhan ni George Samiliano. Okay, congratulations. At nabalitaan din po natin, may nung nakaraang linggo din, may naganap na eleksyon dyan sa may subchapter, sa may Kunanan, sa may barangay din na San Miguel. Nagkaroon din dyan sa ng... Bagong presidente na Cosantino, no? Ang naging presidente pa rin nila dyan, yung dati nilang presidente na si Kosang Buen. So sa ganitong pagkakataon, nakikita natin kung yung kaisipan ng mga kakosa natin na talagang sinisikap nilang maging maayos ang samahan ng Commando Brotherhood. Ito isa pagtatalaga ng mga pinuno na sa tingin nilang makakapag-akay sa kanila at makakapaggabay sa magandang landasin ng pagiging isang komando. Tama yung Cosantino, no? Ang pagpipili naman po pala sa ating presidente ay nasa membro yan, no? Kahit gustuhin mo pa bilang presidente na manatili sa posisyon mo na yan, kung ayaw na ng membro mo, ay wala ho kayo magagawa. Kahit nasa bylaws din po natin yan. No? At magbibigay lang po tayo ng konting kaalaman para sa ating mga kakosa na medyo bago pa lang sa samahan, na ang pagpapalit po ng isang pangulo ay hindi po basta-basta na isa sa katuparan yan, nasa inyong chapter lang. Ito po isang maselang bagay na kung saan ito po ay kailangan nating hilingin sa pinakaama ng halimbawa dito sa Puerto Princesa. Ito po ay bigay alam natin sa ating amang lolong at siya po ang magbibigay ng desisyon kung sila ang papapatnubay tulad ng nakaraan. Nagbigay ang Kosang Dong ng kasulatan na kung saan iniimbitahan nila ang pamunuan ng Puerto Princesa na gumabay sa kanila sa gagawin nilang pagpili ng bagong pangulo. Kaya nandun ang Kosang Noli Cervantes bilang kinatawan ng Kosang Lolong para gabayan at subaybayan kung ano ba ang magaganap na eleksyon dyan sa FF. At naging matagumpay ang ginawang pagsubaybay ng ating Kosang Noli. Nagkaroon sila ng bagong presidente ngayon. Kaibahan naman ito sa naging eleksyon sa may Kunanan. Dahil ang Kunanan ay subchapter lang ng San Miguel. Nasa katauhan na lang ni Kosang Jinggoy ang pamamatnubay dyan bilang pinakaama ng San Miguel na nasa kanyang pamamatnubay para magkaroon ng eleksyon sa may barangay sa may subchapter ng Kunanan. Basta subchapter ay yung presidente ng isang barangay chapter, ano? Pero kung ang papalitan na natin ay presidente ng mismong barangay, ito ay dapat ating isang guni sa ating pinakaama. Tama yon. At yun, isang guni sa kay Kosang Lolong Ortiga bilang presidente ng Puerto Princesa. At si Kosang Lolong naman, tatawag kay Kosang Noli Cervantes para siyang mag-witness ng ating ang gaganaping eleksyon. At tulad din yan, Kosa, total, andito na rin tayo, pag-usapan natin na nung nag-ere tayo dito sa ating programa, meron tayong mga kababayan na pumupunta rito at meron silang mga reklamo sa ilang kakosa natin na iniisip siguro nila na ito yung tamang lugar para pagsabihan nila ng kanilang problema. Lilinawin lang po namin sa mga kababayan namin na hindi komando na kung meron po kayong problema sa ibang mga kakosa namin na kakomando, meron po kaming sistemang sinusunod dyan na hindi po ulit meron po kaming programa dito, dito po natin tatalakayin kung ano mang problema ang inyong kinakaharap. Ang magbibigyan po namin kayo ng idea, kung halimbawa meron kayong isang nirereklamo at ito'y natukoy nyo ng isang komando, alamin nyo po muna kung saan nakatira ang naturang komando at kung saan chapter. Ang pinakamaganda po nito, pag nalaman nyo na kung saan nakatira, ang lugar po na yan ay merong nagdadala. Ilapit nyo po sa nagdadala ang reklamo at siya po may karapatan na humawak ng problema na yan. Dito po sa aming programa, hindi po namin tatalakayin kung ano mang problema ang inyong ihahain. Pakikinggan po namin kayo. I-guide namin kayo kung ano yung mga dapat nyong gawin.
Pero hindi po rin namin kayo pababayaan. Susubaybayan pa rin po namin ang problema ang inyong hinahain kung ito po ay ginawa at inaksyonan ng presidente na inyong pinagsabihan. Okay, Kaya po, malinaw yan, Kausa. Okay, yun nga, parang dumadaan din sa due process. Oo. Na, kasi, yun nga, para hindi na bypass din yung presidente na nagdadala sa mga ganong bagay, ay siyempre, nandiyan pa rin yung patnubay natin. Pero yan naman ay napakabilis ng maresolba yung problema pag usaping komando. Kasi yun, parang ang tayo kasi pag sa ganong bagay bilang komando talaga napakalambot ng puso natin sa ganyang problema. Kaya nga siguro, iniisip ng iba na merong programa ang komando rito. Kapag alam nila may kaproblema sila sa komando, dito na sila tatakbo. So, ini-appreciate po namin ang inyong pagtitiwala sa amin, pero po kami sa samahang komando, mayroon po kami prosesong sinusunod at yan po ay kailanman hindi mababali. Dumadaan po kami sa Truth Channel, nasa proseso po kami, kaya po hindi po maliligaw ang bawat komando kung ang bawat isa po ay tutugon lang sa mga batas na aming pinairal. Okay, Constantino, no? Siguro babatiin din po natin yung mga chapter president ng barangay, no? Pero sa mga hindi namin nababanggit, no? At siguro may pagkakataon naman minsan mag-text kayo dito sa amin or mag-message kayo. Yan naman ay para ma-appreciate din. At kung may mga activities kayo dyan ay pwede natin i-live dito, no? At syempre sa buong lalawigan ng Palawan, Constantino, no? Sa dulong ng Palawan, marami po tayong membro. Na pasensya na ho kayo, talagang hindi kayo namin maisa-isa. Pero balang araw, sa tagal ng programa na to, baka magiging isa sa mga bisita namin kayo rito. At bago natin makalimutan ko, Santom, isa nga po palang pagbati ang ating pinapahatid sa may Pangkalawakan chapter. Oo nga, no? Constantino, no? Yun na, magkakaroon sila ng first anniversary. Ibig sabihin, kauna-unahang talagang presidente ito si Neps Bernas. No? Si Neps Bernas, na talagang, yun nga, nung last na na-interview natin dito, sabi niya baka daw magpapapalit na siya. Pero sa tingin ko hindi siguro. Kahit gustuhin mo man. Ay, hindi naman siguro gaganapin nila ang kanilang unang taon ng anibersaryo sa 29 and 30. Oh, yun. Pero magkakaroon din ba ng eleksyon na, Constantino? Hindi, wala. Magkakaroon. hindi lang. Yung 29 ang paliwanag sa akin dyan ni Kosang Bong Disina. Yun. Yung 29 arrival yan. Okay. So mga pagtanggap ng mga bisita na manggagaling sa iba't ibang bayan. Siguro isa na rin tayo siguro sa Punta tayo doon. binigyan ng imbitasyon na ni Kosang Nep tsaka ni Kosang Bong. Darating daw doon ng 29 arrival. So yung 30 talaga ang pinaka Ayun ang nila. Anniversary talaga yun, araw ng So may mga binatuhan nila tayo ng ibang mga konting impormasyon sa magaganap sa 30, magkakaroon ng motorcade. So siguro magkakaroon sila ng mga activity sa araw na yon. So gusto nating masaksihan kung paano ba gumalaw ang Pangkalawakan chapter sa lugar nila. sa ano yata yan, Constantino, nagaganapin yan sa Brooks Point. Sa Brooks Point. Parang nakikita ko dun sa mga pinupost nila, parang nasa beach yata eh. Parang napakaganda ng lugar eh, no? Parang So kung ating talagang susubaybayan ng mga galaw ng mga Pangkalawakan chapter, talaga tayong magkakaroon tayo ng tinatawag na inspirasyon. Makikita natin kung paano sila gumalaw, kung paano nila binibigyan ng halaga yung pagiging isang kapatiran sa may Commando Brotherhood, na talagang meron silang mahalagang lugar na ginagampanan sa lipunan. okay, yun nga. Siyempre, mga activities po na gaganapin sa mga sumusunod na araw, no? Siguro, Constantino, ito po yung medyo malaking parang 11 Barangay Chapter General Assembly Meeting, no, sa Barangay Santa Cruz Chapter. Yan, gaganapin po yan bukas. Bukas yan. Yun ay gaganapin at magkakaroon sila ng General Meeting Assembly. Na, ilang barangay ito? 11, no? Medyo malawak ko ito. Medyo maraming mga oras kaya makakapunta kaya tayo doon. Ininibatahan din tayo ng ating chief jury na si Kosang Noli. So siguro titingnan natin kung anong oras ang magiging tagpuan dyan. At na meron din, pagkatapos niyan, meron pa pupuntahan. Election din. Ang balita ko doon sa 11 barangay, may kinakati na daw doon. Ano kaya yun? Baka ilikante yun. Pero hayaan nyo, baka makalusuto kami dyan at pipilitin po namin, ano? At syempre, yung magkakaroon din po tayo magkakaroon ng eleksyon doon, isa rin sa mga
sa West Coast, no? Sa Bagong Bayan. Bagong Bayan. Magkakaroon ng eleksyon. Dahil nakita mo nga kanina, walang nakalagay pang chapter president ng Bagong Bayan. Tama, Cosentino. So no? magkakaroon sila ng pagpili ng bagong pangulo dyan sa may Bagong Bayan, sa West Coast. Yan din po ay sa pamumuno ni Kosangdong. Oo, bilang West Coast President, no? Kabuuan, sakop ni Huyan, ano? At siyempre, yung kanina na witnessan po natin yung ating kaganapan doon kanina sa San Jose, yung Oplan Linis, no? Doon sa Okay, sige po. Okay. Meron po tayong mga nakahandaan. Makikita nyo po yan po ang Commando Brotherhood ng Carlo Bill. Carlo Bell, kanina, no? Ay nandiyan din tayo. Oplan Linis. Yan, nagpapakita lang ho dyan, nakagapay po ng barangay ang Commando Brotherhood, no? Hindi po yan talagang yan, talagang nagaganap yan. Yan po. Yan po ay naganap kami ng umaga. Yan po ay sa barangay San Jose. Okay. Yan po ay pinamunuan ng kanilang chapter president dyan sa may Carlo Bill, San Jose. Puerto Princesa, yan po ay nilahukan din ng mga tropang komando sa may Iwahig. Okay. So makikita nyo po gumagalaw ang tropang komando ayon din sunod sa katungkulang nakaatang sa kanilang balikat na isa nga po sa bylaws namin sinusunod na katungkulan ng isang komando ang umaten at gumanap sa mga patawag na Oplan Linis ng barangay. Okay, kaya nga yun niya tayo kasi parang tayo kumbaga sa mga lalo sa mga di lang peace and order sa mga kalinisan, talaga sa pagpapanatili ng kalinisan ay nandyan po yung tropang komando. Kaya nagpapasalamat tayo sa Barangay San Jose sa ginagawa nilang pagganap sa tungkuling nakaatang sa kanilang balikat bilang isang Commando Brotherhood na may mahalagang parte na ginagampanan sa lipunang kanilang ginagalawan. May mga video po tayo naka dyan, pakiplay nga po. Isang magandang umaga sa Pamumunuan ng Palawan at Luzon ng Puerto Princesa. Narito po kami sa Commando Brotherhood upang makibahagi sa isang malawakang open linis dito sa Barangay San Jose na sa pamumuno ng chapter president. Sa kanilang pagkakataon, ano ba talagang intention ng Proto Commando sa ganitong malawakang Sa ngayon, medyo marami itong membro. Ilang may mga sub-chapter na ba rito o ilan ba kayo rito sa isang chapter mo na sa kababayan? Kaming chapter, ang sa akin yung marami dyan kasi kung kami dito sa kaming chapter. 7, marami rin, ano? Dito sa San Jose. May dito pa kayo hapon-hapon para sa aming gawain ng umaga. Nandito siya. Sayang ka ng umaga. So maraming salamat po sa sana magpatuloyan din itong gawain. Nakikita niyo na kung paano kumito sa tropang komando dito sa Luzon ng Puerto Princesa. Inaanyahan namin ang lahat ng chapter president na magsagawa ng ganitong mga gawain upang makisa rin ang chapter. Maraming salamat. Narito ang tropang komando ng Iwahig para makibahagi sa gaganaping Oplan Linis dito sa San Jose chapter. Narito po ang samahan ng tropang Komando Brotherhood dito sa may San Jose kasama ang Iwahig chapter. Nagsasagawa ng malawakang Oplan Linis. Ito po ang komando sa Puerto Princesa na gumagawa, nakikibahagi sa malawakang Oplan Linis. So ito isang napakalaking hakbang para sa tropang komando
na gumagawa ng tama. Ayan po mga kakosa, nakikita nyo kung paano kumilos ang tropang komando dito sa Puerto Princesa. Okay. Cosentino, no? Napakaganda, napakataba ng puso yung mga ganong gawain, no? Na lagi nating wala po yung kapalit, no? Talagang nasa puso ang paggawa ng Commando Brotherhood. Kaya tayo ay lubos na nagpapasalamat sa bawat komandong nakibahagi sa malawakang oplan linis kangina na ginanap sa may San Jose. At naging katuwang dyan ang Commando Brotherhood ng Iwahig. Nagpapasalamat tayo sa ating presidente na si Kosang Ruel Buo na talagang tumugon siya sa panawagan ng Kosang Noli na makibahagi tayo sa ginaganap na oplan linis sa may San Jose. So sa ganitong bagay, nakikita natin kung paano ba natin ginagampanan yung mga obligasyon na katang sa ating balikat bilang isang kapatirang may ginagawa at gumagawa at marami pang magagawa. Okay, tama yun, Cosentino, no? Okay, siyempre, siguro, may mga activities pa ho tayo na i-recognize ngayon, ano? Siyempre, itong October 18, 2020, no? Dugong Alay, Dugtong Buhay. Sa Ruwas po yan, no? Ruwas chapter, no? Kasama po yung Red Cross po dyan at saka yung Palawan Commando Brotherhood Incorporated po. Isa po ito sa mga susunod na mga programa ng Commando Brotherhood na sa pangunguna ng Palawan Commando Brotherhood Incorporated na sa pakikipag-ugnayan sa Rojas Chapter na sa pamumuno ng kanilang ama ng North na si Kosang Ago Maceda at ang Red Cross. Magkakaroon po sila ng blood donation dyan sa may Rojas. Ito po ay tinagurian nilang Dugong Alay, Dugtong Buhay. Okay, So sa lahat po ng Commando Brotherhood sa norte at sa iba pang lugar, kung meron po kayong pagkakataon, siguro dito tayo sa Puerto Princesa, makikipag-ugnayan tayo sa ating ama at kay Kosang Noli kung paano tayo makakabuo ng partisipasyon na kahit pa paano makabigay din tayo ng tulong sa may gawing norte para may mga kakosa rin tayong madala doon para makapag-donate ng dugo. Okay, laking bagay po yan, Cosentino, no? Konting tulong, konting yung limbawa yung dugo na yan ay makakapagdugtong tayo ng buhay ng iba, no? Ito po ay gaganapin sa October 18, 2020. Okay. Siguro bago dumating yung petsa na yan, iniimbitahan uli natin ang pinakamanong norte na si Kosang Ago para personal na mag-imbita sa mga tropang komando. Tama. Para mas marami, no? Mas maraming makukuhang dugo. At tulad din po ng gawain na yan, may naganap po din na dugong komando na alay sa mamamayang Palueño noong September 13 dyan sa may Espanyola. Nagkaroon din po nag-organize parang Lady Commando ang nag-organize nun. dyan sa Espanyola na talaga pong maraming nakibahagi para makapagbigay ng kanilang dugo para sa ating mga kababayang Palueño. Kaya binabati natin ang lahat ng tropang komando dyan sa South, dyan po sa Espanyola na talagang marami pong mga nakibahagi sa kanilang ginanap na blood donor. Ito Cosentino sa ganitong pamamaraan, no? Yung pag-live natin dito at nakikinig tayo. Yung mga ganung bagay na hindi nalalaman ng hindi komando ay talagang kami po ay tahimik na gumagawa ng maganda. Hindi yun po isa sa mga isa sa mga gawain talaga namin, ano? Kahit sa atin noon, no? Sa barangay natin talagang ang pagkakalam ko noon, lingid sa kaalaman nyo, dati si Cosentino, no? Isa sa mga presidente rin po ito ng Iwahig chapter. Ito ang pagkakalam ko, mas maraming programa ito, no? Hanggang ngayon na ina-apply pa rin natin ngayon, parang ina-adapt pa rin natin ng Iwahig chapter hanggang Bukana. Yung pagkakalala ko noon, yung ano ba 'yun? Malasakit sa Kakosa. Ito naman hindi naman namin sinasabi na siguro ito magkakaroon lang tayo ng guidelines, siguro pwede niyo apply rin sa mga chapter niyo. Napakaganda. At yun po ay ito po ang pinaka-author po itong ating Kakusa, no, Cosentino, na talagang napakagandang programa na 'yon. Na sana kung mayroon man nakikinig ngayon at mga kakusang komando na talagang siguro mas maganda, no, i-apply rin sa mga chapter nyo. Mga Cosentino, bibigyan kita ng pagkakataon doon, no? Medyo ang alam ko ikaw ang nakakaalam talaga ng mga ganong paraan o guidelines na
Maraming salamat ko, Santom. Isang pagkakataon para sa akin ang ibahagi ang isang programa ang aming ginagawa sa Iwaig. Ang programang ito ay hindi naman po namin sinasabi na tularan o gayahin. Pero kung sa tingin nyo po ay makakabuti sa inyong pangkat, wala pong dahilan para hindi po natin suportahan. Ito po tinawag ko na malasakit sa kakosa. Kasi dumarating sa atin talaga ang punto na nagkakaroon tayo ng biglaang problema sa ating sarili, maging sa ating pamilya. Ang una nating tinatakabuhan yun, siyempre yung pamilya natin. Kapag talaga medyo malaki pa ang kakulangan, andyan yung mga kakosa natin na pwedeng makatulong sa atin. Sa ganitong sistema, lumalapit tayo sa ating presidente at humihingi tayo ng tulong na kung maaari makahingi tayo ng konting tulong sa ating mga kakosa. Siyempre bilang isang presidente, pagbibigyan ng iyong kahilingan, gagawa yan ng mga sulat at ipaiikot sa mga kakosa natin na may nakalaan para sa ganyang trabaho at humihingi tayo ng konting tulong sa mga kakosa natin. Pero sa kasamaang palad, may mga kakosa tayo na dumarating talaga yung puntong oras na yon, wala silang maibigay o yung iba naman hindi inaabutan sa kanilang tahanan. Kaya pagdating yung tulong, ang umaabot lang sa kakosa ay kakarampot lang. So sa ganung bagay na siyempre kahit ano pang tulong yan, tatanggapin ng kakosang nangangailangan, pero hindi sapat yung natatanggap niyang ayuda mula sa kanyang mga kakosa na siyempre inaasahan niya, isa rin talaga sa tutulong sa ganung mga sitwasyon. So nakaisip ako ng isang paraan, lalo na sa amin sa Iwaig, sabihin na natin meron tayong 60 membro sa ating chapter. So sabi ko, lahat tayong mga magkakakosa, magkaroon tayo ng tigi-tigi 100 na initial na pondo. Halos 6,000 yun 6,000. kung 60 member, di ba? Intact yan, nakalaan lang yan sa mga problemang kakaharapin ng ating tropa. Halimbawa, ano ba ang pinakamabigat na pwedeng makaharap ng isang kakosa? Ito yung kanyang pagkawala ng kanyang buhay. Di ba? Halimbawa, kung mayroong isang kakosa na biglang sumakabilang buhay, Hindi natin inaasahan yun, okay? So, di ba ang mangyayari sa atin, magpapaikot tayo ng papel. Oo. So, ang matatanggap lang ng pamilyang nasawian is kakarampot. Pero sa hindi natin maobliga rin na minsan, kung ano lang mayroon sa bulsa nila, yun na lang ang iabot, ano? So dahil sa programang ito, meron kagad tayong tigi 100, 6 na pang membro tayo. Meron kagad tayo tigi 100 na naka-intact na Parang pondo dyan. pondo, yung Pondo dyan. pondo. Sabi nga natin, mainit pa ang katawan ng kakosa natin, may bibigay na kagad natin sa pamilya niya yung 6,000 na may bibigay na tulong ng tropang komando. Bukod pa sa mga personal na pwede natin iabot sa kanya. So halimbawa, naibigay na natin ang 6,000 sa kakosa na pinakamabigat na naging problema, yung pagkasawi ng buhay. So ibig sabihin, wala ulit tayong pondo. Okay, So magbibigay ulit tayo ng tigi-tigi 100. parang pondo. Parang pondo ulit. Babalik dun sa pondo. Babalik. Okay. Halimbawa babalik. naman, nag-aksidente ang kakosa, Okay. nasa ospital. So meron tayong nakalaan dyan na 50%, 50 pesos, Halos 3,000. 3,000 o 50%. So halimbawa ang kakosa natin na aksidente, nasa ospital, kailangan ng panggamot ng asawa, kailangan ng mga ibang gastusin, bilang tropang komando, ito kagad, may mayabot kagad tayo sa kanyang pamilya na 3,000. Okay. Hindi na natin kailangan magpaikot, hindi na natin kailangan hanapin ang mga kakosa natin kung saan-saan. So meron talaga tayong pondong nakalaan para sa kanila, Dyan sa mga intact yun. emergency. Okay. Hindi yan pwedeng galawin ng kahit sino. Ang mga kagalaw lang yan, patunayan mo na kailangan ng kakosa. Okay. So halimbawa, di ba 50 pesos yung nawala dahil nagkasakit ang kakosa, 50 pesos lang uli ang iaambag natin. Okay, babalik natin doon. Babalik natin. Kailangan- na naman 100. Intact ang na pondo. naman, 100 ang pondo. Okay. Kung sakali naman merong uling kakosang sumakabilang buhay, ibibigay uli natin yung 6,000. Tapos balik na naman Babalik na 100. naman tayo. Okay. Ngayon, kung meron kakosa nagrereklamo, bakit bigay siya dalang bigay? Pwede sa susunod, siya naman ang gumamit. Di ba? Sabi nga nila, Constantino, di baling ikaw ang magtulong kaysa ikaw ang tutulungan, ano? Ibig sabihin kung may ikaw ang tutulungan, ibig sabihin may diferensya ka na, no? May So, problema ka na. ang pinupunto lang natin dito mga kakosa, kailangan meron tayong laging pondong nakalaan para sa mga kakosa natin na biglaang magkakaroon ng problema. Wala tayong ibang taong pinirwisyo, wala tayong nilapitang politiko. Okay. Tayo bilang magkakakosa, tayo ang magtutulong-tulong at magdadamayan sa oras na pinakamabigat na problema Yun na naman. kakaharapin nating tropa. Yun ang naman kasi kadalasan ng mabigat na problema sa atin, no? Yung magkasakit, or may mawala sa mga ganun ang mga problema. Pero ako sa atin, halimbawa, halimbawa yung ilang percent naman sa mga anak or halimbawa lang hindi Halimbawa naman,
first family ng kakosa ang sumakabilang buhay. Hanggang anak. Hanggang anak, asawa, magulang. Okay, magulang. Ah, 50%. Meron kagad siyang ang kakosa natin makakatanggap kagad ng 50% na ano na halimbawa 3,000. So kung ano lang yung nababawa sa initial na pondo natin, yun lang yung ibabalik ng Okay. mga miyembro. So hindi yan magagalaw. So katunayan nga sa programa natin, napakarami na nating kakosa ang nabigyan natin ng tulong. Nasa meeting pa lang, may magsasabi na sa kakosa, yung anak ko nasa provincial, eto nga, suot-suot ko pa yung ID, gate pass ko. So hindi na natin kailangan magpaikot ng papel. Anak niya nasa ospital, 50 pesos. Magkano pondo? Bigyan nyo kagad. Balik agad, Balik ano? agad. At least kahit pa paano, agarang nararamdaman ng kakosa natin, yung tulong nagmumula sa kakosa natin. At saka kagandahan ng Cosentino, yung ating monthly dues talaga, hindi natin nakagalaw. Hindi na, intact yan. Merong ano talaga yan. Merong nakalaan May para guidelines dyan. kasi kung saan pwedeng gamitin yung monthly dues o saan gagamitin naman yung ating malasakit sa kakosa, no? So, ang nakikita natin kasi talaga, sa kadalasan, nagkakaroon tayo ng mga problemang hindi natin inaasahan. Siyempre, hindi naman natin maiwasan na lalapit tayo sa mga kakosa natin na alam natin na kahit paano makakatulong sa mga problemang kinakarap natin. So, mahirap din na kapag lapit natin, kakarampot o wala pa kung minsan na nakukuha natin. Minsan nga, Cosentino, no, yung pag nagmumotor ka, sayang lang, parang ang nakolekta mo, para pang gasolina na lang, ano? Yun ang isa sa mga natitingnan din natin at parang mas maganda yung ganong sa'yo, no? Yung talagang intact nandyan sa treasurer lang, ang may hawak, no? So, meron pa tayong nakaprograma dyan. Total, hindi man natin maiwasan. Meron mga ibang chapter na lumalapit sa atin para Yun, no? manghingi ng tulong dahil may mga namatayan din tayong kakosa. Oo. So, ang nangyayari dyan, mag-iiwan ng papel ang kakosa natin sa ibang chapter at ito ay ipapaikot uli ng ating presidente. Ganun pa rin ang sistema. May mga oras pa rin talaga na yung kakosa natin walang pera, yung kakosa natin wala sa bahay. Kaya pagbalik nung nagdala ng sulat na galing sa ibang chapter, nakakahiya minsan, nakakapag-abot tayo, konti lang. Sa ngayon, sa sistema nito, meron kagad tayong nakalaan para sa kanila. Halimbawa, 60 member tayo, 10 piso na lang bawat isa. Oo, no. Hindi kagad, may 600 na. 600 kahit pa paano. Pagdating ngayon ng nagdala ng sulat ng galing sa ibang lugar na sila ay nangangailangan din ng tulong, meron kagad tayong may ibibigay sa kanya. Hindi niya na kailangan bumalik pa. Yun ang maganda doon, Cosentino. Kasi parang parang lumalabas, parang lilimos pa no? O parang ganoon So, yung pabalik-balik nga kasi, Pabalik-balik. oras-oras na yung panggasolina lang ubos na. kaya sana mga kakosa, kami sa Iwahig, talagang gumagawa kami ng paraan kung paano pa namin mapapabuti ang aming samahan at kung paano pa namin makakatulong ng madali sa mga kakosa namin na hindi na namin kailangan lumapit pa kahit kanino. Sabi nga natin, sa ganitong problema, tayo-tayo lang muna magtulungan. Tama yun, no? Siyempre, yun naman kasi talagang sa paraan na yun. Alam mo, minsan dumidepende rin sa namumuno talaga Ang dapat kasi sa pamumuno talaga, kailangan mag-isip ka rin. Hindi lang pwedeng parang yung minsan kasi meron din naman sa nilalahat natin, Cosentino, na meron kasing parang personal ang no? Parang minsan ba yung tipong kaya naging presidente para may mautusan, hindi naman ganoon, ano? Sana bilang presidente o nagdadala sa isang barangay, kailangan talaga kumbaga mag-isip ka kung paanong paraan. Hindi, napakalaking bagay yan, mga ganyang bagay lang na wala naman dapat na malaking pera na i-involve dyan, ano? Maraming salamat ko, Santo. Meron lang tayong kakausapin na nagmula sa ating lugar. Wala pa. Okay, siguro binabatid po natin yung nasa Iwahig, no? Yung mga nasa Bukana chapter, no? Sila Kusang Ruelbo. Tapos yung sa Solomon, no? May mga kakosa natin diyan at sa mga hindi rin natin kakosa diyan na nakikinig ngayon. Abasahin po muna natin yung mga naka-live ngayon. Si Norbin Pabiano,
si Magandang Maki, hapon sa inyo, yung mga naka-live Malika yan. Mat, Marian Lambot, Ernie Dowet, Tommy Carpio, Cecil Aquino Beo, nabati ko ang aking asawa na nandyan ngayon sa bahay na nanonood. Okay. Mula kay Bartes Pera Matalog, sana patuloy ang maganda nyong adikain, Komando Brotherhood. Pakibati naman si Hemani Gapi dyan sa Pier Bako, operator, isa lang membro ng komando. Salamat po. Binabati po namin yung mga Komando Brotherhood dyan sa may Pier. Mabuhay po kayo. Pero dito sa Puerto Princesa, dito sa Ayun. sa Bisport natin, dito sa Puerto Princesa, Alam no? ko, Santom, dati kang nandyan sa Pier. So Oo. marami ba tayong tropang komando dyan sa Pier? Marami dyan. Ang pagkakalam ko, may mga makakusa tayong mga security guard dyan. May mga porter, no? Mga porter kasi ng PCB tayo dyan, eh. Marami dyan, eh. Ang pagkakalam, maraming sa liwanag, yan, di ba, naalala mo noon, sa liwanag na pang-aktibo ng kwan dyan, ng Commando Brotherhood po natin, sa liwanag chapter, no? May tumatawag lang po tayo. Kausapin na natin. Hello? 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 Ay, Kosang Edwin. Kasar. Alam niyo po, ito si Kosang Edwin. Ito po yung galing din sa barangay ng San Miguel. Ito po ay kasabay kong kinargahan ng pagiging isang komando. Narito siya ngayon sa ating himpapawid upang bumati sa. Sige, bumati ka sa ating mga kakosa rito sa may Puerto Princesa. Magandang hapon mga kakosa. Lalo na sa pinagmula ko dyan sa San Miguel Chapter. barangay chapter. Sa pamumuno ni sana kasamang Jinggoy presidente natin Jinggoy Macado. Basta kayo dyan. Si Kosang Edwin ay nasa Butuan ngayon mula dito sa Puerto Princesa. Lumipat siya ng lugar ng Butuan, pero bilang isang komando, andyan pa rin siya lagi. Hindi nakakalimot. Laging nanonood, sumusubaybay. Kosang Edwin, maraming salamat. Pagbisita mo rito sa Puerto Princesa, makakasama ka rin namin. Oo, Kosa, nami-miss ko rin ang samahan dyan at maraming tayong mga bagay na dyan. At kung gusto ko nga pumunta dyan, kung di lang merong pandemya Okay. nandyan ako. Sige Kosang Edwin, batiin mo yung mga kasamahan mo dyan sa may Butuan. Binabati ko ang mga kasama natin dyan. Hindi ko na matanda kasi kung sino yung mga kakosa natin dyan. Saka yung mga pamilya ko dito, si Marilyn, yung mga... alam nyo kung... Kasi puso ko nasa samahan din natin, mga kakosa. Ako sakali mayroon akong maitutulong dyan, pagbigay nyo, alam nyo lang sa akin, at kahit maliit na bagay na may tutulong ko, may pamagi ko kahit konti lang. Ano po? Tamang-tama Kosang Edwin, nalalapit na ang Pasko. Totoy. Maraming salamat Kosang Edwin. Okay, maraming salamat, ano? Siguro, Constantino, pabati mo tayo siguro sa mga naka-live ngayon, ano? Sa mga nagko-comment ngayon. Sino yan? San Nicolas sa Coron. Coron ba yan? Okay. Magandang hapon. Magandang hapon po sa mga kakosa. Pabati naman po kay Erwin Bingkua, no? Dito po sa Barangay Iwahig. Magandang hapon sa iyo sa Barangay Iwahig. Binabatin ko po dyan sa mga komando dyan sa loob ng Iwahig, no? Nasa kwa ngayon sila, naka-lockdown ngayon. Kaya nga, Pero yan ay binabati po natin, lalo yung mga ama natin dyan sa loob, lalo si Silverio Albinda, si Kosang Noli Rodriguez, no? Yung pong mga batang Iwahig. Okay, siyempre si Konsehal Bong Amorao galing rin yan dyan. Tapos si Kosang Doc Amorao, yan magkakapatid yan ng mga pundasyon ng komando talaga, no? Binabati rin po natin yung mga nanonood sa atin, si Juday Birey watching from Butuan City. Maraming salamat dyan sa may Butuan. Mula kay Marites Pera Matalog, Sir, taga Suliman chapter po din po. Hermani Gapi, thanks po. Anong chapter? Suliman. Suliman chapter. Okay, magandang hapon dyan sa Suliman sa Iwahig, no?
Okay, magandang hapon. Ingat po kayo. Malapit ng piyesta niyo dyan, no? Sa pamumuno po ng ating Purok President, si Kusang Badong. Okay, mayroon pa ba? Kaya, Kusantino, no? Kanina, nakausap natin si Kusang Noli Cervantes. May mga nababanggit siya, napakaganda mga plano, no? At yun na parang ina-imagine ko kung ano magiging kung halimbawang matuloy man yun, napakaganda. Yung pangarap niya sa komando. Siguro Kusantino, kanina nandun ka rin, di ba? Nag-uusap nga tayo, sabi ko napakaganda yan, Kusa. Siguro pangapyawan natin yung mga ganong plano, no? Katulad yung Siguro sa isa rin sa pinakapangarap ng Kusang Noli. Hindi lang ng Kusang Noli, lahat ng mga tropang komando dito sa may Puerto Princesa na magkaroon tayo ng isang bahay tuluyan. Okay. Ayun, ibig sabihin talagang parang buong hindi lang isang barangay chapter kundi buong Puerto Princesa sa bahay talaga, no? Parang quarters. So masasabi natin sa bawat mga barangay talaga meron tayong tinatawag na bahay tuluyan na chapters. Okay. Ako saan ginaganap ang pagbawat pagpupulong ng mga lokal na membro. So bilang isang malaking organization dito sa may Puerto Princesa, isang pangarap nating lahat at sa pangunguna ni Kusang Noli na siya talaga kumakatawan kay Kusang Lolong na talagang ang boses niya ang naririnig natin sa bawat pagpupulong, hindi natin maaalis sa kanya ng mga harap bilang isang komando na magkaroon ng isang bahay tuluyan ng Puerto Princesa. Yun, ang ibig sabihin nun, Kusantino, ang pinaka-quarters natin, halimbawa, may mga na-stranded tayo rito from malalayo. Pinakamalayong barangay sa atin dito is yung Langugan. Kung halimbawa, abutan ka ng dilim dito, pwede kang tumuloy doon. Pwede. Ganun. Parang ganun ang mga plano, di ba? Ang mga nasa point of view nga niya isang malaking talagang session hall na merong masasabi nating pwede talagang tuluyan ang mga kakosa natin, lalo na sa mga malalayong lugar na kapag napunta sila dito sa Puerto Princesa, hindi na nila kailangan pang maghanap ng tutuluyan. Okay, Bilang isang komando, meron tayong bahay na may offer sa kanila na pwede nilang paglipasan ng gabi. Yung po, hindi lang pala sa Puerto Princesa yan, Kusantino. Sa kahit yung mga Tigalitawa, Tigalnido ka. Kahit na, halimbawa, may mga taga Pampanga. Or taga Sampay yung may mga komando ba doon, mapasyal dito. So, isang napakalaking pangarap na hindi imposibleng hindi magkaroon ng katuparan basta ang bawat isa ay magkakaroon ng tinatawag na partisipasyon. Ibig sabihin nga natin, walang imposible kung lahat ay nagkakaisa. Kasi Kusantino, no, alam mo nga, kaya sabi nga kung halimbawa sa city lang sa city lang i-apply natin, kung 10,000 member tayo, kung 30 piso lang, isang buwan. Ibig sabihin may 10,000 na monthly tayo na ibibigay ilalaan natin sa ating pondo. So diba? Yun, ano? Sa ganyang bagay nga, kailangan lang talaga natin ng sistemadong proseso, pamamaraan. Tinatawag natin dito, tinatawag na matatag na pamumuno na kung saan maibibigay talaga natin